napakalaga po ng ating pag-aaral dito kasi bilang mga reform believers na kasama sa isang reformed church ay mahalaga na malaman natin at maunawaan kung ano ba talaga ang reform. Pag tinanong tayo ng mga tanong na katulad ng have you ever asked or been asked the following questions, ito yung mga tanong, are you reformed? So, ikaw ba ay reformed? So, anong isasagot natin? Kung may nagtanong sa atin, reformed ka ba? Anong sagot natin? Another question is, when did you become reformed? Kailan ka naging reformed? Paano natin sasagutin yun? At maging yung paghanap natin ng iglesia para malaman natin kung isang iglesia o isang church ay reformed, paano natin malalaman na ang isang iglesia ay reformed nga? Now, pag-aaralan natin kung ano yung reform, ano yung ibig sabihin ng reform, para mas magkaroon tayo ng pagkakaalam sa simpleng paraan kung paano natin madidistinguish kung ano nga ba ang reform beliefs o yung paniniwalang reform. Ang mga tanong nito, like yung mga naitanong ko po ay common, very common po ito na katanungan, but surprisingly difficult to answer. Bagamat common ito ay mahirap namang sagutin. Kung itatanong sa atin ang mga tanong na iyan, ay maaaring hindi natin masagot agad. Yung mga tanong na, are you reformed? Ikaw ba ay reformed? Kailan ka ba naging reformed? Ito ba ay reformed church o yung ating kinabibilangang iglesia ay reformed church? Paano natin sasagutin ang mga bagay na iyan? So, what is a reformed church or reformed theology? At its most basic level, the term reformed theology refers to the theological conclusion flowing out of the Protestant Reformation. Patungkol ito sa theology kung saan mula ito sa Protestant Reformation. Dito nag-flow yung Reformed theology. So kailangan natin maintindihan what is Reformed theology at yung paniniwala ng Protestant Reformation. So the early reformers such as Martin Luther, Ulrich Zwingli, and John Calvin had sharp and specific criticism of late medieval Roman Catholic theology. Dahil ang mga taong ito like Martin Luther, Ulrich Zwingli, and John Calvin ay mga matindig nagpuna o may pagpuna sila sa mga turo ng Roman Catholic Church nung late medieval at ang medieval era ay madalas ding tinatawag na the Middle Age o the Middle Ages o the Dark Ages ay nagsimula ito noong 476 AD. Kasunod dito ang pagkawala ng kapangyarihan ng Roman Emperor na tumagal ng halos 1,000 taon at natapos between 1400s and 1450s. So, itong mga turo ng Roman Catholic Church ng medieval time ay kinontra ng itong nila Martin Luther and Zwingli and John Calvin. So dito nagsimula yung Reformation. Bagamat may mga tao na may mga tinatawag na proto-reformers na talagang hindi sang-ayon sa mga turo ng Roman Catholic, ay dito natin makikita sa mga tatlong taong ito yung talagang tahasang pagkontra sa turo ng Roman Catholic. Ang mga reformers ay nire-reject ang turo ng Roman Catholic on the nature of justification o yung pinaging matuwid at kung saan ang mga lugar ng saving faith o pananampalatayang na pagliligtas sa isang tao. So ito yung kanilang kinontra sa mga turo ng Roman Catholic that time. Nireject din nila ang claim ng Roman Catholic Church about the authority of the Pope na sila ang maaari lang mag-interpret ng Scripture. So, ang paniniwala o pinanindigan ng Roman Catholic na ang Papa lamang o ang Pope lamang ang maaaring mag-interpret ng Scripture. At that time, kaya ang mga tao hindi maaaring magkaroon ng sariling copy ng Biblia. At kung magkakaroon man, kailangan na ang authority ay yung mga Pope lang ang magbibigay sa kanila ng interpretation. Dito pinanindigan ng mga reformers na Scripture lang o yung Scripture alone ang final authority patungkol sa anumang doktrina na tatanggapin ng mga Kristiyano. Kailangan na hindi ang Papa ang authority, kundi yung Scripture o yung banal na kasulatan o yung Biblia lamang ang final authority. Nire-reject din ng mga reformers ang pangunawa ng mga
Roman Catholic sa worship and place and meaning of the sacraments of baptism and communion. Halimbawa, sa Reform, ang communion, ang tinapay at ang alak ay simbolo lamang ng katawan at dugo ni Kristo. Samantalang sa Roman Catholic ay naniniwala sila na ang mga ito ay actual na katawan at dugo ni Kristo. So yun ang pagkakaiba. Hindi naniniwala ang mga Reform na ito ay totoong katawan at dugo ni Kristo. Simbolo lamang. Samantalang yung mga Roman Catholic, naniniwala sila na actual talagang katawan at dugo ni Kristo. At every time na meron silang communion, ay naniniwala sila na ang katawan ni Kristo at ang dugo ni Kristo ay present doon sa kanilang mga sacraments na iyon. Pinaniniwalaan din nila na ang bautismo ay panimula ng kaligtasan ng isang tao. Ito ang paniniwala ng mga Roman Catholic na pag nagpabautismo ka, ito na yung first step ng iyong salvation. Samantalang sa mga Reformers o sa Reform, ito ay after ng maligtas ang isang tao. So matapos na maligtas na ang isang tao, ay ito ay bilang patotoo na lamang na ang taong ito publicly confessing he or she is now a follower of Christ. So yun ang pagkakaiba ng dalawa. Sa Roman Catholic, naniniwala sila na baptism, ito yung first step para ikaw mailigtas. Samantalang ang mga Reform ay naniniwala na pag naligtas ka na, then yung baptism ay kailangan mo rin bilang patotoo na ikaw ay tagasunod na ni Kristo. Pero ikaw ay ligtas na. Meron lang ikaw kailangang i-confess publicly. Parang patotoo mo. Ipo pagkakaiba ng dalawa. Today, when the term Reformed theology is used, it often refers to something less historical. Hindi na ito tinitingnan bilang historical salip, parang isang ordinaryong denomination na lang tulad ng Baptist o Lutheran o Presbyterian o Pentecostal at etc. Kung ano man yung mga denomination pang yun. So, ganun na lang. Pag sinabing, Reform ka ba? Parang ordinaryong denomination na lang. O madalas din na nililabel ang mga Reform na naniniwala sa doktrina ng predestination at may mataas na pagkilala sa Bible as God's inerrant word. Inerrant meaning walang mali. So parang gano'n na lang kinikilala ang mga Reform na either denomination na lang o naniniwala sa predestination. So pag sinabing, Reform ko ba? Naniniwala ka sa predestination? Parang gano'n na lang. Mayroon nang nagtanong sa akin at parang natatawa pa nung sinabing naniniwala ako sa predestination, parang natatawa pa siya kasi parang sa kanila na yung pag sinabing naniniwala ka sa predestination parang maling turo ito. So bagamat ang karaniwan na nakakausap ko na ganito ang thinking o yung pagtingin sa mga Reform ay kulang din sa nalalaman about Reformed theology. Kung minsan din na-identified ang mga Reform sa so-called 5 points of Calvinism. Yan. Pag sinabi, Reform ka ba? Di Calvinist ka, parang negative agad. Diba? Parang, yung kasing marami mga tao na hindi ko alam kung bakit imbis na aralin muna sana yung pagiging Reform, nakikita ka agad yung mga negative o yung mga kanilang mga puna. Pag sinabi Reform ka, di Calvinist ka, parang ang sinasabi na di kay Calvin ka naniniwala. Parang ganun lang dating sa kanila. Parang mas pininiwalaan mo si Calvin kaysa sa Bible. Pero sabi nga ng aming teacher noon na si Pastor Nobel Espinosa, sabi niya, even Calvin, hindi naman niya gustong i-label ang Reform bilang Calvinism. Actually, nung bago siya mamatay, ay sinabi nga niya na huwag ipaalam yung kanyang libingan sapagkat ayaw niyang ma-associate sa ganitong doktrina. So ayaw niyang kung nabubuhay si Calvin din ay maaari niyang sabihin na huwag niyong isama yung pangalan ko diyan. Hindi ako karapat-dapat na isama sa pangalan na yan, sa doktrina na yan. Ang inyong dapat na isama ay ang pagiging biblikal. So wala akong kinalaman diyan, parang ganoon. Pero ganoon pa man ay na-label nga ang Reform bilang Calvinist sa mga turo din naman ni Calvin. Kasi si Calvin ay naturo at ang kanyang mga turo ay napatunayan din naman ayon sa pag-aaral na bilang biblical na turo, yung tinatawag na 5 solas. Yan.
o yung 5 points of Calvinism. Now, yung 5 points ng Calvinism ay ang mga sumusunod. Yung total depravity. Ibig sabihin ay lahat ay masama at walang magagawa anuman para maabot ang Diyos. So, ito yung isa sa mga sabi nating turo ng reform, na pag sinabing reform ay meron tayo agad paniniwala na tinatawag na yung 5-point Calvinism. Pagkat ito ay naipangalan kay Calvin sapagkat ito siya ang nag-formulate ng turo na ito, pero ito ay mga biblical na turo naman. So number 1 is total depravity. Ibig sabihin lahat ay nagkasala at walang anumang, at hindi naman ay makikita natin sa Bible sa Romans 3:10-11 na lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So lahat ay masama at walang magagawang anuman para maabot ang Diyos. Total depravity. Yeah. So number 2 is unconditional election. So yung unconditional election na ang ibig sabihin naman pinili ng Diyos hindi sa anumang kondisyon na magagawa ng tao kundi ng Diyos lamang. So ang pagpili ng Diyos ay hindi base sa tao. Kung ikaw ay mabuti, pipiliin ka ng Diyos. Kung ikaw ay may ginagawang maganda, ikaw ang pipiliin ng Diyos. Hindi ganoon. Kundi ito ay kusa niyang pagpili. Nasa kanyang desisyon ang pagpili. Hindi sa anumang magagawa ng tao o hindi sa anumang kalagayan ng tao ang pagpili ng Diyos ng ililigtas. So ito ang tinatawag na unconditional election. Number 3, limited atonement. Kontra ito sa paniniwala sa universalism. So universalism, ibig sabihin lahat maliligtas at the end of the day na kahit na ano pang relihiyon mo, sinasabi na lahat naman yan para sa Diyos at lahat naman yan ay darating sa kaligtasan. So hindi ganon ang paniniwala ng mga reform. Na ang reform ay naniniwala na may itinilaga lamang ang Diyos na kanyang tutubusin bago pa likhain ang sanlibutan. So ito ang pagkakaiba ng mga reform. So may itinilaga lang ang Diyos, may mga pinili na ililigtas at sila lamang ang maliligtas pagdating ng pagbabalik ng Panginoong Jesucristo at yung final judgment na nga. So, ang katunayan nito, kasi kung universalism, bakit pa inimbento ang impyerno? Bakit pa may mga tao mapupunta sa kapahamakan kung lahat naman pala ay maliligtas? So, doon ay medyo hindi na magiging tama yung paniniwala ng universalism. Number 4, irresistible grace. Yan. Yung irresistible grace ay ang grasya o biyaya ng Diyos na hindi maaaring tanggihan ng tao kung ito ay binigay sa kanya. Halimbawa, may naniniwala na bibigyan daw ng grace ng Diyos ang mga tao at doon pa lang siya magdidesisyon na tumanggap o mag-reject doon sa salvation na ino-offer ng Diyos sa kanya. Pero dito, naniniwala ang mga reform na kapag ibinigay yung grace o yung biyaya sa isang tao, hindi niya maaari itong tanggihan at tiyak na siya ay kikilala sa Panginoong Hesus at ang kasunod noon ay kaligtasan. Kaya nga malinaw na sinabi ng Panginoon na ang Diyos ang nagdadala sa Panginoong Hesus at ang Panginoong Hesus ang mga dinala sa kanya ay bubuhayin niya sa huling araw. So, kung ang mga tao ay dinala ng Diyos sa Panginoong Hesus at doon pa lamang siya mag-decide kung siya ay tatanggap o hindi, paano naman yung kasunod na bubuhayin siya sa huling araw? Eh di lahat bubuhayin kahit na tumanggi siya. Paano naman yon? Kaya dito ang mga reform ay naniniwala na yung grace ni God na binibigay sa mga tao, kung sino man ang nais na bigyan ng grace na ito ay hindi makakatanggi at tiyak natatanggap at maliligtas. Number 5, yung perseverance of the saints o ang isang ligtas na ay mananatiling ligtas dahil ang kanyang salvation o ay hawak mismo ni Jesus na nagliligtas sa kanya. Kaya mga Kristiyano maaaring bumagsak panandalian pero ibabangon pa rin ng Diyos sapagkat ang kanyang kaligtasan ay hawak ng Diyos. Hawak ni Jesus at malinaw yan sa hanapin natin yung verse. I think that it's in Philippians chapter 1 I think 6. Ito sa Philippians 1:6, ako'y panatag sa bagay na ito na ang nagsimula sa inyo
ng mabuting gawa ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Kristo. So, sino magtatapos? Ang Panginoong Yesus, hindi tayo. Sapagkat kung tayo kung sa atin nakasalalay ang salvation natin, hindi natin matatapos ito. Tiyak, along the way, babagsak tayo. Pero salamat sapagkat ang Panginoong Yesus ang may hawak. At ang ating salvation ay hawak ng Panginoon. Hindi natin hawak, kaya nakakatiyak tayo na ang ating kaligtasan ay mananatili. Kung tunay nga tayong naligtas, ay ito ay mananatili hanggang sa kanyang muling pagbabalik. So, yung so-called 5 points of Calvinism, number 1 is total depravity, number 2 is unconditional election, number 3 is limited atonement, number 4, irresistible grace, number 5 is perseverance of the saints. Yeah. Bagamat ito ay mga mahalagang turo ng tradisyon ng Reform, pero hindi lamang ito ang kabuuan na turo ng Reformed theology. So, hindi lamang sa 5 points of Calvinism na nakasalalay ang turo ng Reformed theology. Pero mabuti na rin na panimula ang tinatawag na 5 solas naman para maunawaan natin ang Reformed theology. Now, ano ba yung 5 solas naman ng Reformed theology? These 5 solas, yung sola in the Latin word meaning only or alone, o sa Tagalog ay lang. No? Pag sinabi natin only, ito lang, di ba? Lang. Sinabi na pag sinabi natin yung sola, ibig sabihin nito ay yung lang. Ito naman ang mga sumusunod na 5 solas na tinatawag na yung 5 solas, at ito ang mga sumusunod. Yung sola scriptura o yung scripture alone o yung Biblia lang, yung scripture, yung banal na kasulatan lang. Yung number 2, yung sola fide o yung faith alone, pananampalataya lang. Sola gratia o yung grace alone o yung biyaya o grasya lamang ng Diyos. Solus Christus, Christ alone o si Kristo lamang. And soli Deo Gloria, yung God's glory alone, para lang sa kaluwalhatian ng Diyos. So ito yung tinatawag na 5 solas na isa rin sa mga identity ng mga Reformed. So kailangan alam natin ito. When we say we are Reformed, kailangan alam natin yung 5 solas. Kailangan alam natin yung tinatawag na 5 points of Calvinism. Para pag may nagtanong sa atin, ito ba ay Reformed? O pag sinabi, Reformed ako, bakit? Ayan. So kailangan alam natin ang mga ito. Ang pagsasama ng mga ito ang nagbibigay ng malinaw na sentro ng concerns ng Protestant Reformation patungkol sa worship at autoridad sa loob ng iglesia at maging kaligtasan ng bawat isa. Mahalaga ito at may mga role na gagampanan ang mga turong ito patungkol sa atin bilang isang Reformed believer. So, pag sinabi natin Reformed believer, parang hindi naman ito isang bagay na kailangan maging reform ka para ikaw imaligtas. So hindi po gano'n, no? Don't get me wrong to that notion na pagka tayo ay nagsabi, reform ako, so save ako. Hindi po gano'n lang ibig natin sabihin. Ito lamang ay nagbibigay sa atin o binibigyan ito ng halaga sapagkat nakasalalay dito yung mga biblical na turo. So again, hindi po necessary na sabihin mo, kailangan maging reform ako para maligtas. Hindi po. Tanging ang Panginoong Hesus lamang ang ating tagapagligtas at sa Kanya lamang ang kaligtasan. So dapat malinaw po sa atin yun. No? Pero ang pagiging reform, kaya natin ito pinag-aaralan sapagkat dito nakasalalay yung mga biblical na turo. Yung mga tamang turo na kung saan maglilid sa atin sa tamang pananampalataya. Kaya mahalaga po itong malaman natin. Now, yung solo o yung sola yung alone sa bawat sa limang 5 solas ay napakahalaga nito na maintindihan natin. Alisin natin yung alone sa bawat biblical summary of teachings na ito ay napakarami ng pwedeng idagdag. So, ibig sabihin po, pagka inalis natin yung sola o yung alone sa mga turo na ito, yung 5 solas na tinatawag, yung sola scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus, and soli Deo Gloria, pag inalis natin yung word na sola, napakarami na po natin idadagdag dito. Napakarami na natin pwedeng idagdag. Halimbawa, kung alisin natin ang alone sa solus Christus, sa Christ alone, ay pwede na natin idagdag ang anumang religion, sacraments, o anumang good works. Di ba? Pag inalis natin ito,
Kahit anong pwede na nating idagdag. Sa ganito, tao na ang gagawa para maligtas at hindi na si Kristo. So kung aalisin natin ang solo o sola sa sola Christus, solos Christus, na ibig sabihin, hindi na si Kristo lamang ang magliligtas, pwede na natin idagdag ang kahit ano para sa kaligtasan. At hindi po ganon, alam naman natin. The Word alone emphasized the sufficiency of God's Word and the gracious nature of salvation, received by faith alone in Christ alone. Ang alisin ang salitang alone o yung lang ay ipinipilit natin o isinasaksak natin ang tao sa gawa mismo lamang ng Diyos. So, kumbaga, ang Diyos lamang ang dapat kumuha, pero pinipilit natin, isinasaksak natin yung magagawa ng tao. Kaya mahalaga ang tanggapin din ang turo ng total depravity, yung kaninang diniscuss natin, yung kaninang sinabi ko po, na yung wala talagang magagawa ang tao, yung tinatawag ng iba na total inability. No, talagang totally wala tayong magagawa, at pagka ito ay tanggap natin, talagang mag-rely lang tayo sa magagawa ng Diyos para sa ating kaligtasan. At hindi natin ipipilit na hindi may magagawa ang tao. Meron akong magagawa, kaya akong gumawa ng mabuti para kumaligtas. Hindi natin maipipilit ito kung tayo tanggap natin na yung paniniwala ng total inability o walang anumang kahit ano, kahit katiting, kahit isang kusing na magagawa ang tao para maligtas. Katunayan, sabi ng Panginoong Hesus sa John 15:5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang mananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. At pansinin po natin ang sinabi ng Panginoong Hesus ito. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. So, anyone na hiwalay kay Christ, wala talagang magagawa. Useless, kumbaga. Ano po? Ang huli, yung tinatawag na solid Deo de Gloria sa five solas, ay ang natural na konklusyon sa apat na naunang solas. So, naunawaan ng Reformed Theology na ang lahat sa buhay ng tao ay para lamang sa kaluwalhatian ng Diyos. So, yung first four solas ay nag-i-end up ito sa fifth solas na solid Deo Gloria. So, ang lahat ng mga bagay nito ay para lamang sa kaluwalhatian ng Diyos. So, wala talagang part ng tao. Ito ang pagkakaiba ng turo ng mga Reform sa mga hindi Reform. So, sa mga hindi Reform, merong part ng tao na gagawin. Pero sa mga Reform, ay naniniwala sila talaga na yung wala talagang magagawa. At lahat ng ito ay para lang sa kaluwalhatian ng Diyos. Ayan. Kaya nga, sabi din sa 1 Corinthians 10:31 ata, na sinabi na kahit na umiinom ka, kahit na kumakain ka, o ano man ang iyong ginagawa, gawin mo sa ikaluwalhati ng Diyos, hindi ba? So, lahat ng bagay na ginagawa ng isang tao ay para lamang, kung siya ay naligtas na, ay para lamang dapat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang kanyang achievements, ang kanyang kung ano-ano mang bagay na nasa kanya, wala siyang may pagmamalaki. Sapagkat naniniwala siya na wala siyang magagawang anuman kung hiwalay siya kay Kristo, at ang lahat ng kanyang nagagawa, even ang kanyang sariling paghinga, ay para lamang sa kaluwalhatian ng Diyos. So, naniniwala siya na kung wala ang Diyos, ay wala siya. Wala tayo. Kung wala ang Diyos, wala tayo. So, dapat po maging malinaw sa atin yun para hindi tayo magmalaki sa anumang paraan. Pakimute lang po ang mic. Ayan, salamat po. So, para maging reform sa ating pag-iisip ay para maging God-centered tayo. Kailangan God-centered. Nakasentre lamang sa Diyos. At hindi sa anumang paraan nakatingin sa ating sarili. Kailangan sa Diyos lang nakatingin. Ang kaligtasan ay mula lamang sa Panginoon, mula sa simula hanggang huli, at maging ang ating mga existence o ang ating mga pagiging mapangyari ay kaloob lamang ng Diyos. O walang makapangyayari kung hindi sa Diyos lamang. So, hindi tayo magkakaroon ng existence kung hindi ang Diyos lamang ang ibigay sa atin. Ito. So, Reformed Theology affirms the five solas with all their implications. Nire-recognize ito ang centrality ng tipan ng Diyos sa purpose niya ng pagliligtas at sadali lang po, bubuksan po ang pinto.
kasi naman tayo buksan. Ayan. May maingay, nag-Bible study ako. Ayan. Again, ang mga reformers ay nabuo. So, ang reform ay nabuo dahil sa paglayo ng mga Roman Catholic Church sa biblical na turo. Ibinalik lang ng mga reformers ang original na itinuturo ni Jesus at ang mga sinaunang disipulo niya. Dagdag pa sa 5 solas, may dalawang aspeto ng Reformed theology na kailangan ma-highlight. The first is the doctrine of the covenant, ang doktrina ng tipan. Sapagkat sa Biblia, makikita natin ang gawa ng Diyos sa sunod-sunod na tipan na plano ng pagliligtas. In fact, ang Biblia ay nagsasabi ng pangkalahatang walang hanggang tipan na nakasentro sa krus ni Kristo. Sa Hebreo po ay mababasa natin sa Hebreo 13:20. Mababasa natin ang ganito. Ngayon ang Diyos ng kapayapaan na bumuhay mula sa mga patay sa ating Panginoong Hesus ang dakilang pastol ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan. So, yun po yung malinaw. So, dito po ay ang patungkol sa covenant yung tipan na tinatawag ay ito po naman yung ituturo sa atin ni Bro Ryan. Hopefully, this coming Tuesday, next week, ay prepare na po siya para sa pagtuturong ito. Dito natin maunawaan naman yung covenant patungkol sa tipan ng Diyos. At ito ay isa rin magandang sangkap o magandang identity rin ng isang reform na maintindihan natin patungkol sa covenant. So, dito po muna natin tatapusin ang ating pag-aaral sapagkat gusto ko po ay mas malinaw sa atin ang mga bagay na ito. So, para po sa in a nutshell, kumbaga, ay yung balikan natin yung tinatawag na so-called 5 points of Calvinism na identity ng mga reform. Unang-una yung total depravity, unconditional election, limited atonement, irresistible grace, perseverance of the saints. So, pag sinabing 5 points of Calvinism, ito po yung mga iyon. Pag sinabi namang 5 solas, may tinatawag tayong sola scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus, and soli Deo Gloria. So, mahalaga po ito malaman natin, kumbaga, parang very basic. Pag tinanong ka, ikaw ba i-reform? So, ito ang mga sasabihin mo. Ngayon, kailangan maintindihan natin din kung kaya dito sa ating Reformed Bible Study, pinag-aaralan natin yung sola scriptura, katulad po nung napag-aralan na natin ng una, at even sola fide, napag-aralan na rin natin kung yung faith alone, bakit faith alone lang ating paniniwalaan, at hindi tayo naniniwala sa authority ng Pope o ng Church na katulad ng paniniwala ng mga Roman Catholic. So, dito po mahalaga na alam din natin kung tatanungin sa atin halimbawa kung ano yung sola scriptura, sola fide, even sola gratia, and solus Christus, at sola Deo Gloria. Kailangan po malinaw sa atin yan, kaya rin natin ipaliwanag. Ito mga bagay na to, bagamat ito ay mga turo lamang, ay mayroon pong mahalagang implication po sa ating paniniwala. Kung ito po ay magiging malinaw sa atin, ay naniniwala po ko na magiging malinaw din ang ating kaligtasan kung paano natin ito natanggap at paano natin ito i-share din po sa iba. Mahalaga po na alam natin ito sapagkat dito mas malinaw natin maibabahagi ang ating mga tinanggap na kaligtasan mula sa Panginoon kung paano natin ito masishare sa iba. Kahapon po bumibili ako sa Chongshan at narinig ko yung usapan ng isang Chinese yata na may-ari ng isang ng Chongshan. At may kausap siya sa telepono, Chinese po siya, isa siyang Buddhist, at sinasabi niya na ang tao raw ang gumawa sa Diyos. So pinaliliwanag niya sa kausap niya na hindi yata maintindihan, pero hindi niya pinaliliwanag at kaya kinalaman na Buddhist siya dahil sa kanyang pagpaliwanag. So ang tao raw ang gumawa sa Diyos sa image ng tao, sa baliktad po. Diba, ang Diyos ang gumawa sa tao in His image. Pero ang kanilang paniniwala na ang tao ang gumawa sa Diyos sa pamamagitan ng imahe ng tao, sa wangis ng tao. Kaya para sa kanila, ang Diyos ay katulad ng tao, wangis ng tao.
Pero in a way, parang ito ay totoo rin sapagkat ang tao talaga ang gumagawa ng kanilang yoyosin. So hindi po yung Diyos mismo na lumikha ng lahat ng bagay, pero ang tao ang gumagawa ng kanilang kanya-kanyang Diyos na kaya niyang pasunurin. So hindi po tayo naniniwala dito, naniniwala tayo na ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay ang dapat lang masunod. Ang dapat lang pag-uulan ng papuri, ng pagsamba at ng luwalhati. At wala po tayong magagawang anuman para abutin ang Diyos kundi lamang sa pamamagitan ng kanyang anak na si Kristo Jesus. Yan po ang ating maikling Bible study sa ngayon at siguro po maganda magkaroon na lang po tayo ng discussion mamaya. Pero bago po yan ay tayo po yung manalangin muna. Panginoon, salamat Ama sa kabutihan mo sa amin, sa mga bagay na ito na amin pong natutunan. Tunay nga Panginoon na ikaw lamang ang Diyos na lumikha sa amin at wala kaming anumang magagawa para kami ay umabot sa iyo sapagkat kami ay makasalanan, kami ay tigbak ng karumihan at sa pamagitan lamang ng biyaya mo Panginoon kami ay makakaabot sa iyo. Salamat Ama sa Panginoong Jesucristo na nagkatawang tao para kami abutin, para kami hamuin sa kalagayan ito ng kabulukan at kami ay bigyan ng buhay, kami ay bigyan ng pagkaunawa, kami ay bigyan ng karapatang maging anak mo Panginoon. Salamat Ama at sa lahat ng ito Panginoon at sa aming pa mga discussion ay kayo po ang manguna at ibinabalik po namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Yan. So, yun po muna yung ating Bible study ngayon and hopefully, Lord willing, ay maituloy po ni Brother Ryan yung patungkol sa covenant. No, isa sa mga mahalaga ring paniniwala ng isang reform. So tayo po muna ay magkaroon ng question and answers kung kayo po ay may katanungan para po sa mga concerns nyo na pwede pong hindi related sa ating pinag-aralan ngayon ay pwede na po tayo magtanong. Baka po mayroon pa mga gusto mag-share o magtanong, pwede na po. So ang topic po natin ay what is Reformed Theology? Yung mga basics, kasi masyadong marami pa po itong nasanga. So ito ay atin muna, kunin muna yung basics para magkaroon lang tayo ng yung kumbaga list, yung idea kung paano natin tatanungin yung paano natin sasagutin yung tanong na ano ba yung Reformed Theology o bakit ka Reform o bakit ka nasa isang Reformed Church. Yan. Sige po, baka po mayroong mga gusto mag-share o magtanong. Salamat po sa mga dumalo, marami po tayo ngayon. So medyo may intro yata si Brother Manny. Ayan. Ano kuya? Yes, parang yun din yung nasa isip ko noon. Yung about dun sa Calvinism. Mm-hmm. Kung bakit mga Christian ngayon, bakit natuwa po ako dun at nalaman ko na ganun yung stance ni John Calvin. Tapos, yun na po, hindi mo nakakalungkot minsan. Imbis na teachings ni Jesus Christ, nalalabel na teachings nung nag-aral dun sa salita ni Jesus Christ. Dun sa original teaching ni Jesus Christ. So, kung maalala nyo po, yung na-share ko dati, regarding dun sa blasphemous na remarks na wag naman sana magselos ang Diyos dahil nagugusto namin yung teachings. Yung parang nag-connect kanina nung narinig ko po yung about sa stance na sinabi ni John Calvin na imbes na ma-magnify talaga yung teachings ni Jesus Christ, nale-label na nagiging teachings at understanding ng nag-interpret. So, yun po. At pangalawang question ko po, gaano po kalawak po yung yung isa sa five solas, yung sola scriptura. Yun po yun. Gaano kalawak yung five solas? Yung isa lang po yan, yung natakal din kanina, yung sola scriptura. Okay. Opo, ang tanong ko po doon is, nakapokus ba lahat sa nilalaman at nakalahad sa salita ng Diyos doon sa 66 books sa Bible? O may mga bagay doon na ginagawa, sinusunod natin mga Kristiyano na hindi nakasulat sa Bible? Okay.
lahat makikita mo sa Biblia. At obvious naman yun. Halimbawa, yung sa ngayon, katulad ng cellphone, hindi mo makikita sa Bible yan. Pero, yung mga bagay na itinuro ng Diyos ay na inilagay sa Scripture, ay naniniwala tayo na ito ang mahalagang turo na kung saan nais ipahayag sa atin ng Diyos. Ang sabi nga ng iba na yung mga bagay na naiintindihan mo sa Biblia dahil maraming mga katanungan even though nakalagay na sa Bible hindi natin maintindihan, pero ang yung bigyan ng pansin yung mga bagay na naiintindihan mo kasi sinasabi ng Biblia. Huwag mong i-highlight yung mga bagay na parang bibigyan mo ng big deal yung paano yung ganito, paano yung ganyan, samantalang hindi naman ito binibigyan ng papahalaga ng Bible. Ang bigyan natin ay yung binibigyan ng papahalaga ng Bible at ito yung mga bagay na tignan natin kung nasusunod pa natin. Halimbawa yung holiness na malinaw naman sa Biblia na itinuturo niya, even Paul ay paulit-ulit yung itinuturo, di ba? Yung paglayo sa kasalanan. Ito ba yung binibigyan natin ng tunay ng pagtuon o mas hina-highlight natin yung mga bagay na hindi naman mahalaga na nagkakaroon lamang ng pagbibigay ng contradiction sa bawat isa na minsan nakikipagdebate pa tayo na hindi naman binibigyan ng pagpapahalaga ng Bible. So, hindi naturo ng Biblia kung ano yung binibigay niyang mahalaga na dapat natin sundin, doon tayo magbigay ng pagpapahalaga din. Yun, sabi ko nga, hindi lahat itinuturo ng Biblia o hindi lahat makikita natin sa Biblia. Pero in a way, makikita natin yung kung ano yung nais ipahayag ng Diyos sa atin at doon tayo sa mga bagay na yun magseryoso. Karamihan ng mga tao mahilig sa debate, mahilig sa mga mayroon pang nagtanong na narinig ako, may puwit ba ang Diyos? So, yun pa naman itatanong mo pa para malaman mo kung biblical o hindi. Diba? Parang nonsense naman yung mga tanong na yun. Kung titignan mo, parang blasphemous pa na, parang nililimit mo ang Diyos sa katulad ng tao na may puwit. Diba? So, itong mga bagay nito ay minsan nakakapag-anulog sa atin ng pakikipagdebate na nagaganahan tayo pero hindi naman mahalaga. Kaya magbigay tayo ng pagpapahalaga kung ano ang tahasang ipinapahayag ng Diyos at tahasang ipinasusunod sa atin ng Diyos. At maaaring mayroon pang dagdag na kasagutan si Pastor Jay sa atin. Pastor Jay, baka po mayroon pa kayong gusto itagdag. Good evening, bro. Good evening, everyone. Good evening po. Yung dalawang question ni Brother Manny. Una yung bakit yung turo ni Kristo ay parang nalilabel na Calvinism o turo ni John Calvin. Kung yung mga ganyang tanong ay natatanong ng isang tao pagka hindi siya familiar sa history o sa kasaysayan. Bakit nga ba nagkaroon ng ganong label? Kung i-categorize natin yung dalawang yung teaching sa teaching ng tao, ang turo ng Biblia, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya o grasya ng Diyos. Ang kabaliktaran naman nun, ang tinuturo ng ilan ay sa pamamagitan ng gawa o may ambag ng tao sa kaligtasan. At it so happened, nung panahon ng mga reformers o mga nagsulong ng reforma sa iglesia, at ang sigaw nila ay bumalik tayo sa turo ng Biblia. So, ang mga reformers, hindi sila gumagawa ng kanilang teaching. So, maling paniniwala o maling understanding na ito'y maturo lang ng mga reformers yan. Turo nilang ni John Calvin yan, turo lang ni Martin Luther. Yung ganong klaseng pag-iisip ay pinapakita lang yun na ignorante tayo sa history. Dahil ang sigaw ng mismo ng mga taong ito ay binabalik tayo sa turo ng Biblia. Ang turo ng Biblia na mula sa umpisa hanggang sa dulo at all in between, lahat ng yun ay biyaya ng Diyos. Ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos. Yan ang malinaw na itinuturo ng banal na kasulatan. Pag sinasabi nating sola scriptura or scripture alone, mula sa kapahayagan ng Diyos, at may dalawang kapahayagan ng Diyos, may tinatawag na natural or general revelation, yung nilikha ng Diyos. Lahat ng yun ay kapahayagan ng Diyos at patunay na mayroong lumikha. Pero kung gusto nating malaman ng lubos ang plano ng Diyos sa kanyang pagliligtas, ay titingnan natin sa espesyal na kapahayagan ng Diyos, at yun ang Biblia from Genesis to Revelation. So yun yung scripture. At sa scripture, most especially, maintindihan natin yung scripture doon sa special revelation ng Panginoon, no other than the Lord Jesus Christ Himself. So ang Panginoon mismo ang siyang kapahayagan ng Diyos. In fact, sa scripture, according to Hebrews, si Kristo ang eksaktong imahe ng Diyos. So sa madaling salita, God is Spirit, God is invisible,
Pero now God it becomes visible in the person of the Lord Jesus Christ. He is the last Adam. Siya mismo ang eksaktong imahe ng Diyos at siya yung ikalawang Adan na hindi nagkasala. So, maintindihan natin yung scripture in the light of Jesus Christ as the fulfillment of God's revelation, yung kapahayagan ng Diyos. So, may dalawang kapahayagan, pero ang unang kapahayagan, general revelation, hindi yung nagliligtas. Nagkukondemn yun sa tao. Lalo kang dinidiin. At kung tinatanggi natin na walang Diyos, ay lalo kang dinidiin dahil talagang may Diyos, dahil may nilikha ang Diyos. Pero, ay lalo na, pagka tinatanggi natin na yung salita ng Diyos ay insufficient dahil doon ipinahayag mismo, doon niya ipinadaloy yung kaniyang plano ng pagliligtas sa pamagitan ng Biblia from Genesis to Revelation. Kinaintindihan natin yung scripture sa pamagitan ng kapahayagan ng Diyos. Now, bakit yung mga reformers ay sinasabi nila na bumalik tayo sa turo ng Biblia, back to the original source, ad fontes? Yun yung motto, yun yung sigaw ng mga reformers. So si John Calvin, hindi siya gumawa ng sarili ng teaching. Bakit sinasabi natin Calvinism? Dahil tinuturo ni John Calvin ang biblical teaching. Ibig sabihin, pag sinasabing Calvinism equals biblical. Pag sinasabing John Calvin o Calvinism, the Calvinistic teaching, ang equivalent niyan ay turo ng scripture. Dahil si Calvin, ibinabalik na tayo sa turo ng scripture. For example, predestination, isa sa mga tinuturo ni John Calvin sa kanyang mga libro at isa sa mga matunog at kilalang libro na naisulat ni John Calvin ay yung The Institutes. Yung The Institutes, ibig sabihin niyan, doon nakasaad yung parang sa panahon natin, yun yung systematic theology ni John Calvin at na-systematize ni John Calvin yung tinuro mismo ng scripture. At mayroong pagpili ang Diyos before eternity past, itinuro ng scripture din yan, maraming mga passages sa scripture, election, itinuro rin ng Biblia, at yun yung nakasaad sa mga sulat ni John Calvin. Prayer, tinuro ni John Calvin, in fact, doon sa Institutes, maraming chapters doon is about prayer, ay tinuturo ng scripture. Sabihin ba natin na dahil naging Calvinism sa theology kasi, sa debate at sa mga paggamit ng mga terminolohiya, may dalawa lamang na siniseparate o inihahambing yung dalawang katuruan na yon. Yung una, yung Calvinism na itinuturo na ang kaligtasan mula umpisa hanggang sa dulo ay ito'y biyaya ng Diyos. Yung isa naman, ang kabaliktaran na Arminianism. Yun naman ang turo ni Jacobus Arminius na sinasabi na may dagdag ang tao sa kaligtasan. So, maring biyaya ng Diyos 50%, pero kailangan mong kumilos para maikumpleto yung kaligtasan. Now, hindi natin tinatanggi yung gawa. Ang gawa ay bunga, hindi yun ang sanhi ng kaligtasan natin. Mahalaga yung bunga dahil yun yung patunay na ikaw ay ligtas dahil nagbubunga ka. Pero kung hindi ka nagbubunga, ay questionable yun. So, ibig sabihin, ang isang taong naligtas, nagbubunga. Pero wag mong baliktarin na kailangan mong bunga muna bago yung sanhi. Hindi yun dahil kagaya na nabanggit ni Brother Exie, sinasabi niya ang tao ay patay. Pag sinasabing patay sa kasalanan, ay itinuturo na total depravity means that there is no human faculty left untouched by sin. Walang tinira ang kasalanan. Lahat tayo ay mga makasalanan na kahit nasa sinapupunan pa lamang ang bata sa kanyang ina, siya ay nahilayo na sa Panginoon according to Isaiah. Yun ang ibig sabihin ng total depravity. Total depravity is a doctrine that human nature is thoroughly corrupted and sinful as a result of the fall. Dahil sa pagbagsak ng tao, dulot ng pagrebelde ni Adan, the first Adam, lahat tayo ay nagkasala at bumagsak sa kasalanan. Na tinuturo ng Catholic, the mainstream church ng panahon ng mga reformers, ay sa pamagitan ng sakramento, penitensya, etc., para ikaw ay maligtas. Ibig sabihin, kailangan mong gumawa. Sabi nila, pananampalataya or faith plus works equals salvation. Yun yung turo mismo ng Roman Catholic Church. And hindi sila naniniwala na ang tao ay pinawawalang sala sa pamagitan ng pananampalataya or sa English ay to declare righteous. Para sa kanila ay to make righteous. Paano ka to make righteous? Faith plus works equals salvation. Ang sigaw ng mga reformers, faith alone equals salvation. So alin ang biblical doon? So doon tayo sa sigaw ng mga reformers. Now, tandaan natin lagi na mga reformers na ito, hindi sila gumagawa ng teaching. Ang teaching nila ay mula sa scripture. At ang sigaw nila sa sola scriptura. At pag sinasabing sola scriptura, may dalawang principles. Tinatawag na formal principle, yun yung scripture, yun yung batayan ng ating tinuturo doon sa salita ng Diyos. At mayroong tinatawag na material principle. Ano yung material principle? Yun yung gospel, yun yung tinuturo ni Kristo. So, hindi lang pwede na sabihin mo lang, ako naniniwala sa formal principle. Even the Jehovah's Witnesses naniniwala sa formal principle. Nung mahawak din sila ng Biblia.
Roman Catholic Church, ganun din. Pero hindi masyado. Pero yung Iglesia ni Cristo, ganun din ang kanilang paniniwala. O mahawak sila sa scripture, sa Biblia. Naniniwala sila sa formal principle. But what makes the difference? What differentiates between Christians and Iglesia ni Cristo or Jehovah's Witnesses? Dahil ang Kristiyano, hindi lang formal principle. Naniniwala tayo sa material principle na ang paraan para maligtas sa isang pamagitan ng pananampalataya. Yun yung itinuturo ng mga reformers na ito'y gawa ng Diyos, gawa ni Kristo sa pamagitan lang ng pananampalataya dahil siya ang namatay sa krus 2,000 years na nakalipas. Wala tayong ambag sa ating kaligtasan. Tanging si Kristo lang ang may gawa. Kaya ang mauwi yun sa Soli Deo Gloria, to God be the glory alone. To God alone be the to God alone be the glory. So, ibig sabihin sa kanila lamang ang kaluwalhatian, hindi sa kaluwalhatian sa merito ng tao. Kasi kung may ambag ang tao, pwede kang magmamayabang sa iyong sarili. So, yan yung pinag-aralan natin dito sa ating Bible study upang mamulat tayo na ito yung tinuturo ng Scripture. Gumagamit lang tayo ng mga technical term or sa more on sa mga term na ginagamit sa seminary. Pero ang ibig sabihin ng noon na ito yung itinuturo ng mga nauna na sa atin na mismo tumuligsa sa Roman Catholic Church dahil yung Roman Catholic Church ay inaasahan na sila sana magtuturo ng banal na kasulatan, sila yung nagdadagdag, sila yung lumilihis, sila yung lumalayo. At ang ginagawa ng mga reformers, bumalik tayo. Halik kayo. Nandito na dinadala na tayo sa kadiliman ng mga ganitong pagtuturo ng church na ito, Roman Catholic Church. At ang sabi ng mga reformers, from sabihin darkness then light, sabihin mula sa pagkaalipin ng kadiliman dahil nadiliman ng ating pangunawa sa katuruan dahil ang ginagawa ng mga Roman Catholic Church instead na ipaliwanag ang salita ng Diyos sa vernacular language ng mga simpleng mga ordinaryong tao, gumagamit sila ng Latin. At hindi maintindihan ng mga tao yung Latin at nakaintindi lang yung mga pari na nag-aaral. So, ang ginagawa ng mga reformers, kanilang tinatranslate yung Biblia into vernacular language para maintindihan ng mga tao. Pero dahil sa ginawa ng mga reformer, mga Kristiyanong ito, pinapatay sila, kagaya nila William Tyndale. Pinatay siya dahil lang sa kanyang paglimbag ng Biblia. So sa madaling salita, ito yung ginawa ng mga reformers. So dapat aralin natin scripture dahil yung history, dahil sa pamagitan ng pag-aaral natin ng kasaysayan, doon tayo mamulat. At yung mga tanong natin, maliwanagan tayo at tayo na mismo magkaroon tayo ng self-correction sa ating sarili na ay mali pala ating notion sa reform teaching. So yan ang po ang pwede kong may dadagdag. May na boses mo bro, XC. Yan. Salamat Pastor Jay. Baka po mayroon pa kayong mga dagdag katanungan patungkol dun sa topic natin. At baka may gusto pa rin magdagdag. Brother Ryan, baka may gusto pa rin magdagdag. Ito siguro padagdagan dun sa yung napapansin ni Bro Manny na nakakalungkot na gano'n nga. Yun, thank you kay Pastor Jay na yun, if we miss to study thoroughly yung isang bagay o kaya katuruan or yung stand ng isang theologian sa isang bagay, nagkakaroon ng notion sa sarili natin na nakikita natin sa iba na nagiging parang sort of idolatry or mas nabibigyan siya ng kalwalatian. Pero contrary to the right understanding of scripture, the more na inaaral mo, like for example, wag muna tayong magtakal dun sa ibang theological na aspects. For example, sa predestination pa lamang, titignan mo, lalawak na yung research mo dyan . Aralin mo sino nagturo niyan. And kailangan din natin makita na merong mga ganyan na tao, hindi lang sa reform na denomination. Makita talaga natin na nandun yung depravity ng isang tao . Na tayong mga tao, instead na yung salita ng Panginoon ay ang magpapakumbaba sa atin, or the more na mas mag-glorify ang Panginoon sa pag-aaral sa kanyang salita, at bago tayo instead na ang mabigyan ng kalwalhatian ay ang Diyos, ang nabibigyan natin ng kalwalhatian ay either ang ating sarili or yung author, kasi nga ang approach natin is idolatrous pa rin. So matatanggal lang yon if we remove that idolatrous part. Maraming ganyan na meron silang mga stand sa mga bagay-bagay, pero instead na patunayan ng history, ng scripture, ng pag-aaral ng lahat ng biblical ethics and all sa provision ng Panginoon throughout the Christendom, ay
ang approach niya dahil ito lang nagkakaroon ng idolatrous na approach. So yun yung isa sigurong dapat na maiwasan natin sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Lalong-lalo na dito sa ating mga pinag-aaralan, ang daming mga author, ang daming mga reformers ang ginamit ng Panginoon. Pero pasalamat tayo na very important pa rin yan na mabigyan sila ng pangalan. Kasi kung hindi sila mabibigyan ng pangalan, ay di, hindi natin malalaman kung saan nanggaling yon. Hindi natin, sabihin, hindi, yung katuruan na yan, galing kay Lord. Galing kay Lord. Pero dapat malaman pa rin natin kung saan nanggaling upang matrace natin. At syempre, diba, pa rin provision pa rin ng Panginoon yan na ipakita yung kalwaltatian niya sa isang tao na ginamit niya. Makikita mo, gagaya nun, si Luther, mainitin ang ulo niya. Si Calvin, ganun din lang, diba? Pero God is glorified because when you study their works, when you study their history, mas maiintindihan mo kung ano yung pinaglalaban nila, gaya nung in-explain ni Pastor J. So as we approach more and more ang kanyang salita, ang salita ng Panginoon, pati yung mga theological studies na napapatungkol sa iba't ibang aspeto ng doktrina or iba't ibang views sa end times or whatever, God is still being magnified by studying that. And hindi yung naka-study lang tayo ng maliit para na tayong meron kasabihan ng sinasabi parati ng asawa ko, pinapaalala niya, pero napakadelikado yung maliit na kaalaman tapos basta nakalimutan ko yung saying na yun delikado yung maliit na kaalaman dahil minsan yun yung nakakasira ng ganun. So yun, maraming salamat. Ayun. Okay, thank you, Brother Ryan, sa Yun naman, Kuya. Pero yung question ko po kaya, kinuha ko dun sa discussion mo kanina, dahil dun sa John Calvin, pag minamention ng reformers yung John Calvin at nalalaman ng ibang sekta, parang sinasabihan yung mga reformers na mali. Dun ko po kinuha yung question. So, hindi po ako yung nagsabi ng... Naintindihan ko naman, nag-gets ko naman yung question mo. Para for clarification lang po sa lahat. Okay na. Doon para hindi ko po sinasabing idolatrous ang mag-aral o mag-ano kay John Calvin. Ang sinasabi ko po yung nile-label na parang fanatics tayo sa katuruan ni John Calvin. Okay na po, Bro Ryan. Hindi, ang sagot naman namin is in general, hindi naman para sa iyo lang din, kundi yung in general na kung saan yun nga, sabi mo nga na bakit inile-label ang mga reform na pagdating sa pag sinabing reform ay kay Calvin Dagat na di ba? Hindi naman ganoon. Parang sinagot lang natin yung mga katanungan ng iba na usually ganun ang kanilang label sa mga reforms. Kaya yun ay sagot sa tanong mo, pero in a way parang sagot na rin sa mga nagtatanong ng lahat. Pero naniniwala naman kami dahil ito nga ay kasama sa ating Bible study na ito. Naintindihan mo naman definitely yung ating stance na hindi naman talaga ganoon. In fact, yung pagtuturo ng mga reformers na scripture alone and yung Christ alone, isang tabi nito yung pagbibigay ng parang paniniwala na kasama sila. Parang isang tabi nila ang kanilang sarili at ang ma-highlight lang yung scripture at si Kristo, di ba? So ito yung kanilang mga tinuturo. Kaya kung sasabihin natin ipinapasok nila ang kanilang sarili, hindi magiging ganoon kasi ang itinuturo nila is scripture lang ang ating paniwalaan, si Kristo lang ang ating paniwalaan. So doon mawawala na yung kanilang kung sino man yung kanilang pangalan, di ba? Parang ganoon. Kaya we believe even though yung mga reformers ay nagtuturo ng parang nililabel tayo as Calvinistic o kung ano man, hindi. Kung kaya nasabi ko kanina, kung nabubuhay sila, hindi rin natatanggapin at maaaring magprotesta sila na bakit nyo sinasama dyan, hindi ako kailangan kasama dyan, kaya nga tinuturo ko scripture alone, Kristo lamang, di ba? So yun ang ating pinaniniwalaan na talagang wala, talagang si Kristo lamang, ito ang scripture lamang ang ating dapat paniwalaan. So naintindihan namin yan, Brother Manny, and yun nga yung sagot natin ay general lang para sa lahat. Ayan. Sige po, baka po mayroon pa mga ibang katanungan. Walang kay John Calvin,
Yung palayaw niya, si Tapuchi. Si Tapuchi. Medyo okay na si Tapuchi. Nakita ko yung picture ko yun. Nakangiti na eh. Tatawa na siya eh. Yan. Yung pong, kasi yung, para po hindi sa mga hindi nakakaalam, yung pong anak ng isang kapatid namin, miyembro sa church ay Tapuchi. Tapuchi. John Calvin ang kanyang pangalan. At ang ipalayo siyang Tapuchi. At siya po ay ipag-pray natin mamaya. May sakit po siya ngayon. Pero hawa ng Diyos po ay maayos na rin ang pagkakitan. Gusto Mike, baka meron kayong idagdag maliban kay Tapuchi. Wala na po. May tanong ako. Ay, sige. Kunwari, reform ako. Okay, I'm leaning to reform. Pina-follow ko yung hermeneutic ng reform. Nagbabasa ako, nag-aaral ako ng reform, nag-aaral ako ng eschatological studies ng reform. Pero dahil meron akong stand doctrinally or stand in any form of yung mga ethics ko sa buhay, minsan mas may hinahangaan pa ako na ibang sekta na anong tawag dito, na hindi Christian. Dahil yung stand nung stand ko at the back of my mind is na naaayon dun sa paniniwala nila. Pwede bang ganun? Sino po ang gustong sumagot? Mayroon po kayong gustong sagutin. Parang sinasabi lang ni Bro Ryan na reform ka, pero parang mas although reform ka sa iyong sarili, pero nakita mo parang mas tama yung ibang sekta, even though hindi sila Christian. So pwede bang gano'n? Yan po ang tanong. May tinatawag tayo sa turo ng Kristyanismo na mga non-negotiable at yung non-essential. So doon sa non-negotiable, ibig sabihin wala tayong kompromiso doon. So kung ano yung turo halimbawa ng pagdating sa Trinity, sa God, kay Jesus Christ, sa Holy Spirit, sa Hell. Okay? So yung mga yan, non-negotiable yan. Kapag ang isang tao, isang Kristiyano, tingin niya parang mas tama yung kulto na yon, yung Iglesia ni Cristo o Jehovah's Witness, doon sa kanilang katuruan pagdating doon. Ibig sabihin, either yung taong yon ay hindi pa talaga tunay na Kristiyano or mali ang kanyang understanding pagdating sa mga non-negotiable teachings sa Kristyanismo. Now, kung non-essential, gaya yung mga nabanggit ni Exie kanina, yung kung may puwet ba ang Diyos, kung tutuusin, hindi na dapat yung kumbaga pinag-uusapan. Meron pa nga, tinatanong kung anong kulay ng pakpak ni Archangel Michael. Yung mga yan, non-essential mga yan. So, mga turo patungkol sa yung tawag nito, yung pag-celebrate sa Bible, yung New Moon Festival. Okay? Yung mga yan. Di ba sinabi ni Apostle Paul, hindi na tayo dyan nakapokus. Kasi non-essential na ang mga yan. Hindi yan non-negotiable. So yung mga yan, pwede tayo mag-flex. Yung mga Hudyo, hanggang ngayon, marami silang mga festivals na kanilang sineselebrate. Diba? Andiyan yung Feast of Atonement, andiyan yung Tabernacle, andiyan yung First Fruits. So marami pa. Hanggang ngayon, tinuturo nila. Walang problema kung yun man ay kanilang tinutuloy na sineselebrate. Sa kanilang relihiyon, yun ang kanilang paniniwala. Tayo, bilang mga Kristiyano, ang ating focus is yung salvation, okay, yung gospel. So hindi tayo kumbaga ma-stumble kung halimbawa may ilan sa atin na ang tingin is hindi na dapat sineselebrate ang isang occasion, okay? Halimbawa Christmas or Valentine's Day or birthday pa nga kagaya ng mga Jehovah's Witness. Ang mother-in-law ko at yung mga kamag-anak niya, mga Jehovah's Witness yan and hindi sila talaga nagse-celebrate ng birthday. Now tayo, we celebrate birthdays. Okay? Ang ilan sa atin, hindi nagse-celebrate ng Christmas. Walang problema doon. Yung iba sa atin, nagse-celebrate ng Christmas. So, ibig sabihin, sa atin, we respect yung view, okay, ng bawat isa, sapagkat pag titingnan natin, hindi siya non-negotiable. Okay? Kundi non-essential yon, yung mga bagay na yan. Kaya nga, binanggit na ni Apostle Paul yun, na
wag na natin pagdebatihan pagdating sa mga celebration ng new moon or kung ano-anong mga festival kasi nga hindi yun ang gustong ibigyan ng punto ni Apostle Paul kung hindi yung gospel na maunawaan natin kung bakit naparito ang Panginoong Hesus, bakit siya nagtungo sa krus ng Kalbaryo at pagkatapos ng 3 araw ay nabuhay siyang muli at bakit siya ngayon ay nakaupo na sa trono ng Diyos sa langit. So doon tayo mag-focus, hindi sa mga non-essential. Kaya kung may mga ganon na may paniniwala sila, pag nag-fall sa non-essential, wicked flex, hindi natin kailangan pag-awayan o pagdebatihan yan. Okay, so yun ang aking take pagdating sa bagay na yan. Okay, salamat po, Mr. Mike. Kaya kasi sumagot sa sa Sunday school, may mga tanong-tanong din ng mga kung may pusod ba si sina Adan at si Eva. Okay, meron ba? Lord Ryan, may pusod ba? Sinagot ni Sam yun eh. Ang sabi? Ah, sabi ni Sam wala daw kasi nga daw sila pinanganak sa sinapupunan. Saka nilikha sila ng Panginoon, malalaki na, grown up na, di ba? Hindi naman baby. Kailangan naman matanda na may puso to, may umbilical cord pa. Yeah. So may mga ganun, salamat sa sinabi ni Pastor Mike na may mga non-negotiable pagdating sa salvation, pagdating sa Christology, theology, yun mga non-negotiable. Kailangan tama ang turo mo dyan, kailangan tama ang paniniwala mo. Pero yung mga non-essential at minsan mas na-highlight ng karamihan, hindi naman essential nga, non-essential na kung minsan ay hindi rin malinaw na tinuturo sa Diyos tapos sa Bible tapos i-highlight mo nang i-highlight. So mangyayari nun mag-ano lang tayo, mga opinion lang natin din ang mabibigay natin at kalimitan nga yung mga pag-opinion lang yung maraming pagtatalo. So doon tayo mag-focus sa mga non-negotiable, soteriology, theology at tungkol dun sa Trinity na sinabi ni Pastor Mike. Baka mayroon pa kung gusto magtanong o magdagdag, pwede pa po. May nga eh. May paggawa sa akin. Tanong po ako. Sige po, Kuya Peter. Yung po bang ang seguridad ba ng kaligtasan ay lisensya sa paggawa ng kasalanan? Yan, ganda Hindi ka ko po. Kuya Peter. Baka sino po gusto sumagot? Baka po pwede mo sumagot sa akin. So, ang tanong ni Kuya Peter, yung bang, ano nga yung tanong mo, Kuya Peter? Ang seguridad ba ng kaligtasan ay lisensya sa paggawa ng kasalanan? Yun, yung security of salvation, license ba? Para ikaw ay magkasala na. Yan. So, baka po meron gustong sumagot. Ay, Diba parating tinatapol ni Paul yan? Like this. Pag hindi ka, you're no longer slave. Tinubos ka na, kaya dapat hindi ka na mag-a-action na parang hindi ka pa natutubos. At saka isa pa, hindi mo pwedeng gawing lisensya yung assurance na binigay sa'yo dahil in the first place, hindi mo yun kagagawan. Hindi mo yung pinagtrabahuan. Kahit nga, di ba, lisensya mo sa pagmamaneho, kahit na binayaran mo pa yan, hindi pa rin siya lisensya para makabangga o ma-violate yung mga rules sa traffic. How much more sa ating kaligtasan na hindi po natin kagagawan ang pagkakaligtas natin o yung assurance niya, kundi bigay na regalo. Salamat, Bro Ryan. Baka po meron pa gusto magdagdag. So, yung bang salvation, o security of salvation, license ba para ang tao magkasala? O para gumawa ka na ng kasalanan? So, basahin ng Romans chapter 6.
Tingnan ko muna sa ang sabi diyan. Ano ngayon ang masasabi natin? Pagpapatuloy ba tayo sa kasalanan para lalong madagdagan ang biyaya ng Diyos sa atin? Aba, hindi maaari. Okay? So yun pa lang sinasabi na may it not be, sabi ganun. May it not be so. God forbids. Yun yung gustong iparating sa atin ni Apostol Pablo na tayo, yung sinasabi nga ni Ryan kanina, na tayo, niligtas tayo ng Diyos. Hindi tayo nagligtas sa sarili natin. So, kumbaga, lahat yan ay utang natin sa Diyos. Tapos, ang gagawin mo ay magpapatuloy ka sa kasalanan. Maraming mga so-called quote-unquote Kristiyano sa loob ng mga iglesia na kung saan akala nila yung kanilang decisionism o yung altar call na ginawa one time in their life, yun na yung kaligtasan nila. And that is why pwede na silang gumawa ng kasalanan. Kaya marami tayong nababalitaan ng mga ganitong Kristiyano o bakit andun siya, kumbaga naglalaro sa kasalanan, at pag tinanong mo, sasabihin niya, kasi ligtas na ako eh. Yan. Pero dito sa ating binasa nga, ay hindi dapat, sabi nga, hindi maaari na magpatuloy pa tayo sa pagkakasala dahil ang kasalanan ay wala ng kapangyarihan sa atin. Hindi ba niyo alam na nooy binautismuhan tayo kay Jesucristo? Nangangahulugang ito na kasama tayo sa kanyang kamatayan. So, ibig sabihin, sa kamatayan ng ating Panginoon, tayo mismo ay namatay na rin. Kaya dapat hindi na tayo naglalaro pa sa kasalanan. Now, having said that, ibig sabihin, hindi nangangahulugan, perfecto na tayo, na hindi na tayo magkakasala. Nauhulog pa rin tayo sa kasalanan. Pero sabi nga, kung tayo man mahulog, sabi nga, meron tayong advocate, meron tayong tagapamagitan. Siya ang namamagitan sa atin at siya ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. At sinabi nga, kung ikaw ay nakasala, confess your sin to one another. So, yun ang isang kapamaraanan ng Diyos para tayo ay makabalik sa grasya at awa ng ating Diyos. Yan. At kung basahin niyo pang buong chapter 6, andun lahat yung explanation ni Apostol Pablo patungkol dito sa hindi dapat maging lisensya ang salvation o kaligtasan para tayo gumawa o maglaro sa kasalanan. So, yun lang po. Salamat, Pastor Mike. Kuya Peter, anong sagot po ba? Kuya Peter, okay na po ba yung sagot? Opo. Okay na po. Yung po bang binasa ni Pastor nasa Roma? Nasa Roma po. Roma. Romans chapter 6. Chapter 6. Salamat po, Pastor. Pero actually, mayroon talagang naniniwala na gano'n. Na kapag ikaw ay Kristiyano na raw, na ligtas ka na, pwede ka nang magkasala. Yun po yung paniniwala ng mga, usually yan, yung tinatawag na hyper grace. Na kung saan, dahil naligtas na nga raw, binayaran na ni Kristo ang mga kasalanan, so may lisensya na sila magkasala. So ito po ay hindi po totoo. So mali-mali po ito. Kaya po yung mga paliwanag natin na si Ryan and Pastor Mike, yun po ay yung dapat natin paniwalaan. Yun po yung biblical na paliwanag. At hindi yung inaakala ng iba. Meron po kasi sekta talaga ng ganito. Ganito ang kanilang paniwala. So once you were in Christ, ikaw ay sabi nga 2 Corinthians 5:17, yun na kay Kristo, bago nang nilalang. Yung dati, wala na. At behold, yung bago yun na, ito na. Kaya wala pong Kristiyano na para sa kanyang sarili, gusto kong magkasala kasi ligtas na naman ako eh. Bagaman tayo ay nakakasala pa rin, pero yung kagustuhan mo, na yun pa rin ang kagustuhan mo na magkasala, ay hindi po ganoon. Actually po, ang isang tunay na tumanggap na sa Panginoon, ayaw na sa kasalanan. Bagamat tayo na ay naluhulog pa rin sa kasalanan, pero ayaw natin. So every time na nagkakasala ang isang tunay na mananampalataya, meron siyang pananangis, meron siyang pagbighati sa kanyang sarili dahil sa Holy Spirit din na nagbibighati sa kanya, siya ay humihingi agad ng kapatawaran sa Diyos. Sana po ay maging malinaw sa atin. So hindi po lisensya kung tayo ay ligtas na, may lisensya na tayo magkasala. Yan, baka po meron pang katanungan bago tayo mag-close in prayer. Baka po may pahabol pa. At sige po. Kuya Peter, medyo i-mute na po ang inyong mic. Yan.
Pwede bang maidagdag? Yes po, Kuya Pedro. Yung bang ikaw ay kadagaling sa putikan, malinis ka na, gusto mo uling magdiblog sa putikan. Isa lang ang alam kong may gusto doon eh. Ano po yun? Yung baboy. Yun. Yun nga po. Oo. Yung baboy, matapos linisin, linisin yung kanilang kulungan, yung konti, naglulusak na naman, ano na naman sa putik. Kasi nga baboy. Yan. Hindi ko alam. Meron. Yan, sabi nga nila, yung baboy. Hello? Yes po, sino pong nakasalita? Pastor Mike? Si Brother Jerry? Yeah. Sige, Brother Jerry. Sige, tuloy mo lang, brother. Hindi, ikaw na. Hindi, tuloy mo lang yung sinasabi mo. Tapos, interrupt. Sorry. Sabi nga kasi, yung baboy daw, kahit na gawin mo linis, kahit na paligo mo ng paliguan, babalik pa rin sa lusa kasi baboy na siya, yun ang nature niya. Pero yung isang tupa raw, once na maputikan, kinikiskis daw yung kanyang putik sa mga tamo, dahil ayaw niya na nadudunisan. So, ang isang Kristiyano, ang tunay na Kristiyano, ay ganun din. Pag nadudunisan, meron pong nais na mapalinis. At kaya nasabi ko kanina, humihingi ka ng tawad o paglilinis sa Diyos. Whereas ang isang hindi tunay na Kristiyano, bagmat sinasabi niya na Kristiyano na ng kalagaya, pero kung hindi siya sa kasalanan, ito ay isang papatunay din na questionable sa kanyang pagiging Kristiyano. Gusto ko lang banggitin yung mga kumakalat na turo ni Derek Prince, yung extreme grace. Isa yon sa mga sinasabi niya na kahit magkasala ka, nandun pa rin yung nagiging license nga, yung to address yung question ni Brother Peter rin kanina. Yung nagiging license yung pagiging ligtas mo para magkasala. Kaya yun yung nagiging excuse o ginagamit na usually yung mga nagpo-fall sa sin at saka yung tuloy sa kasalanan, pero hindi mo talaga at the same time nagagamit pa rin sila sa church na they are still there, na yun yung kanilang stand. Although yung sa Ephesians chapter 1 verse 4 na in the very foundation of the world, God knows yung kung ano yun sa kanya. Yun yung isa sa mga verse na ginagamit nila na that yung nga nagiging way or nagiging license na to fall into sin. Pero sabi nga ni sa Romans chapter 6 na kung tayo nga nalinis na ng Panginoon, wala na yung condemnation. Pero yung mamuhay ka sa kasalanan, directly nako-contradict doon sa salita ng Panginoon. So we need to work out our salvation. Hindi natin pwedeng isipin palagi na yun nga, yung dahil ligtas tayo, mag-yield every time na nandun yung temptation, na nag-yield tayo sa kasalanan. Sabi nga, we need to live a holy life. Kaya nga, we need to depend on God doon sa tinuturo ng Panginoon na mag-pray for us to get strength from the Lord, na yung ating gagawin ay talagang ma-protect tayo ng gabay ng Panginoon. And yung temptation in our own, madali tayong mahulog, madali tayong yun nga, because we are human, still fall into sin. But nandun yung pagsisisi rin natin doon sa kasalanan natin. Each time na ma-fall tayo, yung hindi intentional, and then for cleansing and for tayo ulit makabalik sa ng Panginoon, yung sa grasya. Pero yung direct sa Singapore, yung extreme grace,
Yun yung term nila yung extreme grace. Kaya yun yung isa rin, Hyper Giving- grace. which is, hyper grace. So yeah, which is, na-elevate yung licensing to commit sin. So yun, Brother Pedring. Kadagdagan lang doon sa question. Sino nagturo nun? Si Derek Prince o si Joseph Prince? Yung Singapore ko yata si Joseph Prince. Joseph Prince, Derek Prince o Joseph Prince? Joseph Prince. Joseph Prince. Parehong prinsipe yan. Kala ko si Gali. Ito pala yung Derek Inisip ko si Prince. Derek. Sorry, Derek Ramsey. Joseph Prince, Sorry, nagkamali pa ako ng Derek Prince. Ano ba yung turo ni Derek? Saan ko ba nakita yun? Maayos. Parang Pastor Jay, baka meron po kayong dagdag na medyo na theological naman. Ayan. Sa atin. Ibang atake, kumbaga. Ito sa tanong ni Kuya Tito. Nasagot na yata bro eh. Okay naman na yun. Okay naman yun. Salamat po, Pastor Jay. Ayan. Welcome. Meron pa po ba? Mga habol? Kung wala po, hingin na natin si Brother Ryan na mag-closing prayer sa atin. sige, tayo manalangin. Aming dakilang Diyos, tunay nga na kami ang nagpapasalamat sa haba ng binigay sa amin na pagpapahinga, na bakasyon upang makasama namin ang aming mga pamilya nung araw ng Pasko, ng araw ng bagong taon. Dalangin din namin, Panginoon, na patuloy mo kaming palaguin sa pag-aaral ng iyong salita, lalong-lalo na dito sa aming Bible study. Pinapalalangin namin lahat ng aming mga kapatiran at mga kasamaan namin na may mga sakit pa at patuloy na nagpapagaling sa aming mga kasamaan na nasa abroad, sa mga may stroke, sa mga nasa ospital, sa Natapuchi, sa mga may ubo pa. Panginoon namin, Panginoon, ang iyong pagpapagaling sa bawat isa. Ipag na kami ay mas makapakita ng iyong salita at magamit mo pa kami, Panginoon, sa iyong ubasan. Dalangin namin, Panginoon, ang pagpapalakas sa bawat isa sa pagpapahinga sa ngayong gabi. Naway ibalik mo sa amin ang kalakasan para sa bagong umaga. At kami ay patuloy na nagpapasalamat. Inibigyan ka namin ng papuri at pagsamba sa ngalan ng bugtong na anak na si Jesucristo. Amen. Amen. Thank you po sa lahat. Salamat po Thank you. sa inyo lahat. Thank you, Brother Rexy. Thank you. Maraming po salamat sa inyo po, mga pastor. Night. Good night po. Good Salamat night. po, Pastor Mike, Pastor Jess. Bye po. Good night.